Hallelujah. Sa ating binasa kanina mga kapatid na verse, very common mga kapatid, he that loveth not, knoweth not God, for God is love. Amen? Amen. Ang hindi umiibig, hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay ang pag-ibig. So, ibig sabihin, kung hindi tayo marunong magmahal, hindi natin kilala si Jesus. Hindi natin kilala ang Panginoon. Amen? Dahil siya mismo, ang Panginoon, hindi lang katangian niya o likas sa Kanya, yung siya ay umiibig sa atin, kundi siya talaga mismo ay ang pag-ibig. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat tayo mga kapatid, napagdaanan natin mga kapatid ang umibig. Kung sa iba sa inyo o sa akin man na natatandaan natin yung mga pangyayari ng mga kapatid. Kailan nga ba tayo unang umibig? Alam natin kung saan, alam natin kung kailan, alam natin kung paano tayo umibig, yung unang pag-ibig natin, at alam natin kung bakit tayo umibig. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakahiwaga ng pag-ibig mga kapatid kung ano ang kayang gawin nito. Di ba? Amen. Praise the Lord. Alam mo yung mga bagay na hindi mo naman ginagawa doon, nagagawa mo dahil sa pag-ibig. Praise the Lord. Kaya ngayong umaga mga kapatid, ang message po ng devotion natin, pinamagatan ko, sa ngalan ng pag-ibig. Amen. Praise the Lord. Hindi to December yun. Sa ngalan ng pag-ibig. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. May mga poet mga kapatid. Di ba pag poet, yung mga makata, yung sumusulat ng tula, ini-express nila yung kanilang deep emotions sa pamamagitan ng tula. Amen. Kung hindi man ito sa karanasan nila, ito sa mga kanilang mga obserbasyon. Kung familiar sa inyo mga kapatid, si William Shakespeare, isang English poet mga kapatid. At siya yung sulat ng Romeo and Juliet patungkol sa pag-ibig. But it is all about tragedy. Sa Pilipinas mga kapatid, meron din ganon. Merong Florante at Laura. Amen. Na isinulat ni Francisco Baltasar, mga kapatid. Praise the Lord. So, ito mga kapatid, si Francisco Baltasar, na isulat niya yung Florante at Laura based sa kanyang experience, dedicated to his former sweetheart, si Maria Asuncion Rivera. Isinulat niya yung mga kapatid dahil sa kanyang karanasan, pag-ibig. Amen. Praise the Lord. So mga kapatid, alam ko, pamilyar dito sa kanya, yung best, pamilyar din ito sa inyo mga kapatid, yung sulat niya na nagsasabing, ang pag-ibig kapag pumasok sa puso ninyo man, ano kasunod? Hahamakin ang lahat. Masunod ka lang. Di ba grabe mga kapatid? Napakahiwaga ng pag-ibig mga kapatid. May magagawa ang pag-ibig. Alam mo naman yung feeling na kapag in love ka. Yung mga bagay na hindi mo naman ginagawa noon, nagagawa mo. Amen. Praise the Lord. Hindi ka marunong magluto, pero natuto ka. Amen. Praise the Lord. Dahil nga sa umiibig ka, may mga bagay na hindi mo hilig noon, pero dahil sa hilig rin niya, nagustuhan mo rin. Amen. Grabe mga kapatid, may magagawa ang pag-ibig mga kapatid, praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, may kaklase ako dati. Nung second year college pa lang ako, nandun kami sa kantin kumakain. And then, may phobia yun siya sa pusa. Dumaan yung pusa sa paanan niya. Nagulat siya, tumayo bigla. Muntik nang mabuhos yung mga pagkain namin at nabuhat talaga yung mesa. Grabe tawanan ng mga estudyante sa amin habang nakatingin. Pero nagulat din kami, ilang buwan. Nagtaka kami, bakit nag-alaga ng pusa? Kaya pala, may phobia sa pusa, pero biglaan na lang napamahal sa pusa dahil yung kanyang minamahal, cat lover. Kaya tuloy, napamahal na rin siya sa pusa. Ganun mga kapatid, no? Kayang baguhin ng pag-ibig ang isang tao kung ano man ang kanyang nakasanayan at kaugalian. Praise the Lord. Hindi lang yung mga kapatid. Yung iba namatay dahil sa pag-ibig. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi sa kanilang mga minamahal, sa kanilang prota o jowa, hindi yun namatay doon dahil. Yung iba naman namatay dahil sa pag-ibig sa tinubuang lupa. Amen. Kilala niya si Andres Bonifacio, isa sa ating bayani mga kapatid. Hallelujah. May tula rin siyang ginawa, ang pag-ibig sa tinubuang lupa. Sinulat ni Andres Bonifacio. Amen. First line doon mga kapatid, sinabi, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakilan, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa.
Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala. Naisulat ito ni Andres Bonifacio, mga kapatid, sa kanyang pagiging malalim ang pag-ibig niya sa ating bansa, mga kapatid. Praise the Lord. Ang tulang ito, isinulat niya upang pukawin ang puso, isipan, damdamin, na ipaglaban ang ating kasarinlan, mga kapatid, laban sa mga mapangabing dayuhan. Hallelujah. Na humantong rin sa maraming kamatayan dahil yun sa pag-ibig. Amen. Sa pag-ibig sa inang bayan, hindi lamang sa pag-ibig sa minamahal, kundi sa pag-ibig sa inang bayan. Pero bago pa man, mga kapatid, nagkaroon ng William Shakespeare, bago pa siya nagkaroon ng mga sinulat ng mga tula, yung Flora at Laura ni Francisco Balagtas, yung tula ni Andres Bonifacio, meron ng napakadakilang pag-ibig, mga kapatid. Amen. Hallelujah! John 15:13, mga kapatid, greater love hath no man than this, that a man laid down his life for his friends. Wala nang mas higit pa at mas dakilang pag-ibig doon, mga kapatid, na ang isang tao ay binigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sino yun, mga kapatid? Jesus. Yes, Jesus, mga kapatid. Si Jesus lang, mga kapatid, ang nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan, para sa ating lahat. Hindi lang para sa bayan, hindi lang para sa kanyang minamahal, kundi para sa lahat. Hallelujah. Kaya wala nang mas dakilang pag-ibig sa pag-ibig ni Jesus para sa ating mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Bago tayo magtapos. Hallelujah. Kaya tayo umiibig, mga kapatid. Diba? Have you asked sa sarili, bakit nga ba ako umiibig? Kasi biglaan mo na lang naramdaman eh. May dahilan, may pinagmulan kung bakit tayo nagmahal. Amen. Hallelujah. Kaya tayo umiibig dahil siya mismo ang pag-ibig. Siya ang source ng pag-ibig. Sa kanya nagmula ang pag-ibig. Amen. Dahil siya ang pag-ibig na sinabi ng 1 John 4:8. Amen. God is love, mga kapatid. That's right. Amen. Hallelujah. Kapag tayo umiibig, hindi mahirap yung pagsunod. Amen? Hallelujah. Hindi tayo mahihirapan gawin ang kalooban ng Panginoon kapag tayo ay totoong umiibig sa Kanya. Nagiging mahirap lang ang pagsunod kung hindi talaga tayo totoong umiibig. Amen. Ihalin tulad na lang natin sa nung mga teenage life. Diba? Pagka in love ka, nagagawa mo yung bagay na hindi mo naman nagagawa. Amen. Ganun, mga kapatid, sa Panginoon. Magagawa mo yung mga bagay dahil iniibig mo yung Panginoon. Nagagawa mo ang kanyang utos dahil iniibig mo siya. Amen. Praise the Lord. Kaya ang sabi rin ng John, chapter 14, verse 15, mga kapatid, if you love me, keep my commandments. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi talaga mahirap ang pagsunod kapag tayo ay umiibig. Amen. Praise the Lord. May mga times minsan, mga kapatid, na napapagod ka sa pag-church. Minsan may mga times na parang gusto mong magreklamo, gano'n, mga kapatid. May mga times na nanghihina ka. Pero sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng ating Panginoon, mga kapatid, baliwala yung mga pagod, hirap, mga kapatid, puyat, dahil iniibig mo ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, last verse, sinabi ng 1 Corinthians chapter 16, verse 14, let all your things be done with charity. Sa lahat ng ating ginagawa, gawin natin na may pag-ibig. Dahil kung nagagawa mo ng may pag-ibig, di mo alintana yung pagod, puyat, at hirap. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, tumayo po tayong lahat. Hallelujah.